Pilipino. Magtataas ng toll ang North Luzon Expressway o NLEX at ang Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Live mula sa Balintawak, Quezon City si Alex Santos. Alex, kailan ba ipapatupad ang susunod na namang toll hike? Alam mo, Corina, mas mataas na toll sa NLEX at SCTEX ang sasalubong sa mga kababayan natin sa pagpasok ng bagong taon. Ito'y dahil na rin sa pag-aproba ng Toll Regulatory Board o TRB sa pagtataas ng toll sa dalawang expressway. Inilabas ngayong araw ng Toll Regulatory Board ang bagong approved toll rates sa NLEX na ipatutupad ngayong Enero. Halos 12% ang itataas sa toll. Ibig sabihin, kung dati 36 pesos ang binabayad sa Class 1 vehicle sa open system o flat rate sa Balintawak Toll Plaza, ngayon gagawin itong 41 pesos. Bukod dyan, magiging 2.38 pesos per kilometer ang idadagdag mula sa 2.12. Ayon sa Manila North Tollways Corporation, ang kumpanyang nag-ooperate sa NLEX, nakasaad sa kanilang kontrata na pwede sila mag-adjust sa toll kada 2 taon. Matatandaan na nagbawas sila ng toll noong 2007 at 2008. In real terms, 5 pesos ang itataas. Hindi ganun sa open system, class 1 vehicles. Yung namang mga motorista namin, alam na binabalik namin in terms of service at yung maintenance ng road. Kinatigan naman ito ng TRB. Nagbaba nga po sila ng toll fee nila noong 2007 and at the same time noong 2008 nagbaba pa rin po. Their rates na ipapatupad sa 2011 is in fact even lower than the opening rates po nila noong 2005. Bukod sa NLEX, magtataas din ng toll ang SCTEX sa Enero. Aprobado ng TRB ang 34% na pagtaas sa toll. Ibig sabihin, mula sa 2 piso kada kilometro, ngayon ay 2.67 pesos na ito. Kaya ang dating 24 pesos na galing tipo na papuntang Dinalupihan, magiging 32 pesos para sa Class 1 vehicle. Ayon sa TRB, walang grupong nagsumite ng petisyon laban sa SCTEX toll hike. Ngunit meron naman isa sa NLEX. Pero ayon sa DOTC, maaari pa itong questionin hanggang 70 araw mula nang ilathala ito sa mga pahayagan. Samantala, tinaigting na ng DOTC ang kanilang kampanyang Zero Casualty sa darating na Pasko. Tinututukan na nila ang mga bus at mga sasakyan pandagat na kadalasang nagkakaroon ng mga aksidente. Nagbabala na rin ang Philippine Coast Guard sa mga may-ari ng mga barko na iwasang mag-overload. Nagkaroon kami ng kakayahan o ng authority para kung sakaling may nakita kaming substandard vessel o kaya may lumalabag, pwede kagad namin i-detain yung mga vessels. Maaring tumawag at magreklamo sa Coast Guard hotline ang mga pasahero. Samantala, Corina, mula sa pagbabantay ng Coast Guard sa mga sasakyang pandagat, dumako po tayo dito sa mga sasakyan sa kalupaan. Ito yung mga bus at maging yung mga private vehicles na dadaan dito sa NLEX. At ayon sa MMTC, ito yung nag-ooperate dito sa NLEX, inaasahan nila na mas dadami pa ang dadaan patungong norte, itong mga sasakyan patungong norte. Mula bukas po yan hanggang sa December 24 o Biyernes o yung bisperas ng Pasko. Ito'y dahil na rin gusto nilang eksakto makarating sila ng kanilang destinasyon bago ang Christmas Day. At ayon sa MMTC na mas lulobo pa ang mga sasakyan na dadaan dito sa NLEX na mula 158,000 vehicles mula sa normal days ay tataas yan ng 180,000 to 200,000 vehicles kapag holiday season, lalo na pag Pasko. Samantala, eto, tingnan natin ang lagay ng trapiko mula dito sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Unahin po natin dito sa kinalalagyan namin sa EDSA Balintawak. Nakikita po ninyo, yan po ang northbound lane. Patungo po yan ng monumento dyan po sa lungsod na Caloocan. So far, medyo banayad pa rin po ng daloy ng trapiko sa mga oras nito. Wala pong aberya ang ating mga mamang tsoper at aling tsoper, kaya easy-easy lamang po ang kanilang biyahe dyan. Okay, dumako po tayo sa iba pang lugar. Ito po ang MMDA video feed. Itong EDSA Orense, ang magkabilang panig po ay walang problema naman sa mga oras ito. Ayon po yan sa MMDA. Light, medyo may kumpulan na rin po. Medyo heavy, light to heavy na, moderate to heavy na rin po ang daloy ng trapiko dyan sa mga lugar na yan. As of 6:30 po ng gabi. Ang sunod po nating live feed ay dyan po sa C5 Lanusa. Kaya po C5 Lanusa ay so far
light ang traffic po dyan, medyo banayad po, pero doon po sa kanang bahagi po na inyong TV screen, medyo hindi po masyadong gumagalaw ang ating mga kababayan dyan. Next na live feed po natin, itong sa Aurora, Katipunan. Ang both direction po mga kapamilya ay light to moderate po ang daloy ng trapiko dyan sa area na yan sa Katipunan. At ito naman sa EDSA P. Tuason, yung northbound at southbound lane ay yung northbound ay moderate to heavy at yung southbound naman po ay light ang daloy po ng trapiko. At ang panghuli, ang EDSA Kamuning. So far, ito pong EDSA Kamuning. Yan pong sa kaliwang bahagi po ninyong TV screen. Yan po yung southbound lane going to Makati. So far, medyo bumper to bumper. Medyo mabagal po ang daloy ng trapiko dyan sa mga oras ito. At sa kanang bahagi naman po, yan po yung northbound going po dito sa aming direksyon. So far, mabilis naman po ang takbo ng ating kababayan. At inuulit naman ko rin ng MMDA na hanggang ngayon ay pinapatupad pa rin po ang number coding. At ang mawawala lamang po ang number coding December 24, December 27, December 31 dahil po holiday po yon. Balik sa iyo, Corina. Okay, maraming salamat si Alex Santos.